Si Alejandro Villanueva ay 52 taong gulang, isang bilyonaryong kilala sa mundo ng real estate at logistics. Tahimik ang pangalan niya sa media, pero sa mga boardroom, sapat na banggitin lang ang apelyido niya para tumahimik ang lahat. Mayaman siya sa pera, sa ari-arian, sa impluwensya pero sa loob ng napakalaking bahay niya sa Ayala Alabang, iisa lang ang kasama niya tuwing gabi, ang katahimikan. Wala na ang asawa niya. Matagal na. Wala rin siyang anak. Ang mga kapatid, may kanya-kanyang buhay sa ibang bansa. Kaya kahit napapalibutan siya ng karangyaan, may bahagi sa kanya na hukag, isang espasyong hindi kayang punuin ng pera. Sa kabilang dulo ng lungsod, sa isang masikip na eskinita sa Tondo, nakatira si Lorna Reyes. 48 taong gulang, payat, kayumanggi ang balat dahil sa araw at trabaho, at may mga kamay na sanay sa kuskos at pagbubuhat. Siya ang matagal ng kasambahay ni Alejandro, mahigit 15 taon na. Tahimik si Lorna, masipag at bihirang magreklamo. Para sa marami, isa lang siyang tika-tulong. Pero para kay Alejandro, kahit hindi niya ito sinasabi, si Lorna ang nag-iisang taong araw-araw niyang nakikita na hindi humihingi ng kapalit. At may isa pang mahalagang tao sa kwentong ito, si Marco Reyes, ang 21 taong gulang na anak ni Lorna. Working student. Tahimik din tulad ng ina. Hindi kailanman nakita ni Alejandro dahil tuwing uwi si Lorna sa kanila, weekend lang at madalas pagod na siya. Papalapit na ang Pasko. Sa mansyon ni Alejandro, kumikislap ang mga ilaw, puno ng dekorasyon, ay handa na kayang magpakain ng isang barangay, pero walang bisita. Walang ingay. Walang tawanan. Isang hapon ng Disyembre, nadatna ni Alejandro si Lorna sa kusina, tahimik na nagbabalot ng kaunting pagkain sa maliit na lalagyan. Uwi ka ba ng maaga? Tanong niya, hindi tumitingin. Opo, sir, sagot ni Lorna. Pasko po kasi. Kahit gabi lang gusto ko pong makasama ang anak ko. Tumango si Alejandro. Ilang segundo ang lumipas bago siya muling nagsalita. Mag-isa ka lang ba sa Pasko? Opo, sagot ni Lorna, may munting ngiti. Pero sanay na po kami. May kung anong kumurot sa dibdib ni Alejandro. At bago pa niya mapigilan ang sarili, bigla niyang nasabi ang mga salitang kahit siya ay nagulat. Pwede ba akong sumama? Napatingin si Lorna. Nanlaki ang mata. Akala niya nagbibiro ang amo niya. Sir. Sa inyo, dugtong ni Alejandro. Sa bahay niyo. Gusto kong makipasko. Hindi agad nakasagot si Lorna. Halo ang kaba, gulat at hiya. Maliit lang po ang bahay namin, sir, mahinang sabi niya. At mahirap lang po kami. Umiti si Alejandro, pagod pero totoo. Hindi ko kailangan ng malaki. Gusto ko lang ng totoo. At bago pa tuluyang magpatuloy ang kwentong ito, kung ikaw ay nakikinig ngayon at naniniwala na minsan ang pinakamahalagang biyaya ay hindi nabibili, samahan mo kami. I like mo ang kwento kung naniniwala kang maisaysay pa ang kabutihan, ay share kung may kakilala kang nakakalimot sa tunay na diwa ng Pasko, at mag-subscribe dahil ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa isang bilyonaryo, kundi tungkol sa isang pusong matagal nang nagielo, at sa gabing muntik na siyang tuluyang manginig. Dumating ang bisperas ng Pasko. Hindi nakasuot si Alejandro. Simple lang, plain na polo, maong, at sapatos na bihirang madumihan. Sumakay siya sa lumang jeep kasama si Lorna. Walang bodyguard. Walang driver. Habang umaandar ang jeep sa masisikip na kalsada, tahimik lang siya, pinagmamasdan ang mga bahay na dikit-dikit, ang mga batang naglalaro, ang mga ilaw na kahit mumurahin ay puno ng saya. Pagbaba nila sa eskinita, ramdam agad ni Alejandro ang sikip. Amoy ng ulam, tunog ng radyo, tawanan, iyakan ng bata. Humakbang sila hanggang sa isang maliit na bahay na gawa sa halo-halong kahoy at yero. Sir, eto na po, mahina ang boses ni Lorna. Huminga ng malalim si Alejandro. Tumango. Pagpasok niya pa lang, bigla siyang napahinto. At sa unang sulyap niya sa loob ng bahay, bigla siyang nanlamig. Hindi dahil sa lamig ng hangin, kundi dahil sa nakita niyang bagay sa loob ng munting sala, isang lumang litrato, nakasabit sa dingding, kupas na kupas pero hindi kailanman niya makakalimutan. Ang litrato ng isang batang lalaki. At ang mukha nito, kamukhang-kamukha niya. Nanatiling nakatayo si Alejandro sa may pintuan, parang may biglang humigop ng lakas sa mga tuhod niya.
Nakatuon ang mga mata niya sa lumang litrato, itim at puti, bahagyang punit ang gilid, at malinaw na matagal nang iniingatan. Isang batang lalaki, mga 3 taong gulang pa lang, nakangiti kahit may dumi ang pisngi. Ngunit ang hugis ng mata, ang linya ng ilong, ang kurba ng labi, mga detalyeng araw-araw niyang nakikita sa salamin. Lorna, paos niyang tawag, halos hindi lumalabas ang boses. Sino-sino ang batang iyan? Napatigil si Lorna sa paglalapag ng supot ng bigas. Unti-unti siyang lumingon, at nang sundan niya ang tingin ni Alejandro, biglang nag-iba ang ekspresyon ng mukha niya. May dumaan na lungkot, may takot, at may matagal ng kinikimkim na bigat. Sir, mahinang sabi ni Lorna, anak ko po yan. Si Marco. Parang may pumutok sa loob ni Alejandro. Anak mo, ulit niya. Sigurado ka? Tumango si Lorna, pilit na ngumiti. Opo. Simulat sa pool. Sa sandaling iyon, may lumabas mula sa maliit na kwarto, isang binatang matangkad, payat, may parehong matang nakita ni Alejandro sa litrato. Napahinto rin si Marco nang makita ang bisita. Ma, tanong nito. Sino po siya? Hindi agad nakasagot si Lorna. Si Alejandro naman, pakiramdam niya ay unti-unting umiikot ang paligid. Alejandro Villanueva, mahinang sagot niya. Kaibigan ng nanay mo. Nagmano si Marco, magalang, walang alam sa bagyong namumuo. Habang nagluluto si Lorna ng simpleng handa, pansit, tinapay, kaunting manok, naupo si Alejandro sa bangkong kahoy. Tahimik. Nanginginig ang mga kamay. Paulit-ulit bumabalik sa isip niya ang nakaraan. 22 taon na ang nakalipas. Isang gabi ng ulan. Isang babaeng umiiyak sa labas ng ospital. Isang desisyong duwag. Si Lorna. Isa siyang labandera noon, part-time sa isang event, kung saan panandali ang nagtagpo ang landas nila. Isang pagkakamaling tinakbuhan niya. Iniwan niya si Lorna na may pangakong babalik, pangakong hindi niya tinupad. At ngayon, narito siya. Sa bahay ng babaeng iniwan niya. Sa harap ng anak na hindi niya kailanman kinilala. Sir, mahinang tawag ni Lorna habang naglalapag ng pagkain. Kain na po tayo. Tumayo si Alejandro, mabigat ang hakbang. Umupo silang tatlo sa maliit na mesa. Walang nagsasalita. Tanging tunog ng kubyertos at radyo sa kapitbahay. Sa kalagitnaan ng pagkain, biglang nagsalita si Alejandro. Marco, Anya, nanginginig ang tinig, ilang taon ka na? 21 po, sagot ni Marco. Tumango si Alejandro. May ama ka bang kilala? Saglit na tumahimik si Marco. Tumingin siya sa ina niya, saka muling bumaling kay Alejandro. Wala po, diretsong sagot. Hindi po siya bumalik. Hindi kinaya ni Alejandro. Tumayo siya bigla, humarap sa dingding at doon bumigay. Tahimik. Walang hagulgol. Pero ramdam ang pagsabog ng pagsisisi. Lorna, halos pabulong. Alam ko na. Hindi na nagkunwari si Lorna. Umupo siya, napapikit at tumulo ang luha. Hindi ko po kayo hinanap, sabi niya. Hindi dahil sa galit, kundi dahil pinili kong maging sapat para sa anak ko. Lumapit si Alejandro. Lumuhod sa harap niya, isang bilyonaryong walang pakialam sa yaman sa sandaling iyon. Patawad, Anya. Sa lahat ng taon. Sa lahat ng Paskong wala ako. Tahimik ang buong bahay. Si Marco, nakatayo sa gilid, nanginginig ang mga kamay. Ano nang ibig sabihin nito? Tanong niya, basag ang boses. Huminga ng malalim si Alejandro. Tumayo. Humarap sa binata. Ibig sabihin, Anya, kung papayag ka ako ang ama mo. Hindi agad sumagot si Marco. May galit. May lungkot. May tanong na walang sagot. Hindi nabibili ang mga taon, sabi niya. Hindi po sapat ang pera. Tumango si Alejandro. Alam ko. Kaya hindi ako bibili. Hihingi lang ako ng pagkakataon. Lumipas ang ilang sandali. Pagkatapos, dahan-dahang lumapit si Marco. Hindi niya niyakap si Alejandro. Hindi rin siya umiwas. Simulan po natin sa totoo, sabi niya. Hindi sa titulo. Sa gabing iyon, walang fireworks. Walang ingranding handa. Pero may isang pamilyang unang beses na kumpleto,
kahit hindi pa buo. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi na malamig ang puso ni Alejandro. Hindi agad natulog si Alejandro ng gabing iyon. Habang si Lorna ay abalang nagliligpit at si Marco ay pumasok na sa kwarto, nanatili siyang nakaupo sa bangkong kahoy sa labas ng bahay. Tahimik ang paligid, tanging huni ng kuliglig at mahinang tawanan ng mga kapitbahay ang maririnig. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, wala siyang hawak na telepono, walang iniisip na negosyo, walang meeting kinabukasan. Puro alaala lang. Naalala niya ang bawat Paskong ginugol niya sa mamahaling hotel, sa malalaking handaan, pero palaging may bakanting puwang sa loob niya. Akala niya, iyon ay simpleng pagod lang. Ngayon niya lang naunawaan, iyon pala ay kawalan. Lumabas si Lorna at inabutan siya ng isang tasa ng mainit na kape. Pasensya na po kung simple lang, mahina niyang sabi. Umiling si Alejandro. Ito ang pinakatotoong Pasko na naranasan ko. Nagkatitigan sila. Wala nang galit sa mga mata ni Lorna, pagod na pag-unawa na lang. At sa titig na iyon, mas lalong bumigat ang konsensya ni Alejandro. Hindi ko alam kung paano magsisimula, sabi niya. Pero ayokong matapos ito na parang wala lang. Tumango si Lorna. Hindi ko rin po alam kung paano magpatawad. Pero siguro pwedeng magsimula sa pakikinig. Kinabukasan, maagang gumising si Alejandro. Naroon na si Marco sa labas, nagwawalis ng bakuran. Walang yaya, walang driver, walang utos, isang simpleng gawain na hindi kailanman naranasan ni Alejandro sa sarili niyang bahay. Pwede bang tumulong? Tanong niya. Napatingin si Marco, nagulat. Kayo po? Ngumiti si Alejandro. Kung papayagan mo. Ibinigay ni Marco ang walis. Tahimik silang naglinis. Walang pilit na usapan. Walang tanong. Pero sa bawat galaw may unti-unting nabubuong tulay. Pagkatapos, sabay silang kumain ng tinapay at itlog. Simple. Tutu. Lumipas ang mga araw. Hindi agad umalis si Alejandro. Ipinagpaliban niya ang lahat, isang bagay na hindi niya kailanman ginawa para sa kahit sino. Tinulungan niya si Lorna sa pamamalengke. Nakinig siya sa mga kwento ni Marco tungkol sa pag-aaral, sa mga pangarap nitong maging engineer, sa takot na baka hindi kayanin ang gastos. Hindi siya agad nag-alok ng pera. Isang gabi, habang nagkukwentuhan sila sa ilalim ng liwanag ng iisang bumbilya, biglang nagsalita si Marco. Kung tutuusin, sabi nito, hindi ko po kayo kailangan bilang ama. Nabuhay na po kami. Tumango si Alejandro. Alam ko. Kaya hindi ko hinihingi ang puwang na iyon. Ang hinihingi ko lang pagkakataong makilala ka. Tahimik si Marco. Pagkatapos, bahagya siyang umiti. Maliit. Pero totoo. Pagkaraan ng Pasko, kinailangan ng bumalik ni Alejandro sa lungsod. Bago siya umalis, iniabot niya kay Lorna ang isang sobre. Hindi po ito bayad, sabi niya agad. Hindi rin utang na loob. Suporta lang para sa pag-aaral ni Marco. Kung tatanggapin ninyo. Matagal na tinitigan ni Lorna ang sobre. Pagkatapos, dahan-dahan niya itong kinuha. Para sa anak ko, sabi niya. Hindi para sa nakaraan. Tumango si Alejandro. Sa pag-alis niya, hindi siya hinabo ng katahimikan. May kirot pa rin. Pero may direksyon na. Makalipas ang mga buwan, madalas na bumisita si Alejandro. Hindi palagi. Hindi pilit. Unti-unting naging bahagi. Si Marco ang unang tumawag sa kanya ng kisser, na may ngiti hanggang isang araw. Pa, mahina nitong nasabi, parang natatakot sa sariling salita. Hindi umimik si Alejandro. Napapikit lang siya at doon tuluyang bumagsak ang luha na matagal niyang kinimkim. At sa maliit na bahay na minsang nagpalamig ng puso ng isang bilyonaryo, doon niya natagpuan ang kayamanang hindi kailanman kayang bilhin ng pera, isang pamilya na pinili siyang bigyan ng ikalawang pagkakataon. Hindi agad nasundan ng salita ang sandaling iyon. Matagal na nanatiling nakatayo si Alejandro sa may pintuan, tangan ang bag na dapat sana ay magdadala sa kanya, pabalik sa marangyang mundo na nakasanayan niya. Ngunit ang isang salitang binitiwan ni Marco, mahina, halos pabulong, ay tila humawak sa kanyang mga paa, hindi siya makaalis. Pa, Hindi niya inulit. Hindi rin niya binawi.
Parang sinubukan lang kung totoo bang ligtas sabihin. Dahan-dahang huminga si Alejandro. Ayaw niyang takutin ang bata, ayaw niyang gawing bigat ang sandaling iyon. Kaya ngumiti lang siya, tumango ng bahagya, at sinagot sa parehong hina. Salamat. Hindi, anak. Hindi, Hijo. Hindi pa. Alam niyang may mga bagay na hindi minamadali. Pagbalik niya sa lungsod, bumalik ang ingay, mga pulong, kontrata, tawag na walang tigil. Ngunit may nagbago. Hindi na siya kasing bangis. Hindi na siya sumisigaw sa mga empleyado. May mga desisyong dati puro tubo lang ang iniisip, ngayon ay may bigat ng konsensya. Minsan, habang nasa boardroom, bigla niyang tinanong ang sarili, kung nandito si Marco, ipagmamalaki kaya niya ako. At sa tuwing naiisip niya iyon, may mga desisyong binabago. Isang buwan ang lumipas. Dumating ang unang exam ni Marco. Hindi alam ni Marco, pero tahimik na nagpadala si Alejandro ng mensahe kay Lorna. Kumusta po ang exam niya? Maikli ang sagot ni Lorna. Kinakabahan po. Pero masipag. Hindi na siya nagtanong pa. Ayaw niyang makialam ng sobra. Ngunit kinabukasan, may dumating na maliit na kahon sa bahay ni Lorna, isang simpleng calculator at isang sulat kamay. Para sa mga pangarap na binubuo mo ng mag-isa bago pa ako dumating. Walang pirma. Pero alam ni Marco kung kanino galing. Lumipas ang mga taon na hindi minamadali. Si Alejandro ay nananatiling naroon, hindi palaging pisikal, pero hindi na nawawala. Dumadalo siya sa graduation ni Marco sa high school, nakaupo sa pinakadulo, tahimik lang. Nang tawagin ang pangalan ni Marco bilang isa sa may karangalan, napahawak si Alejandro sa dibdib niya. Hindi dahil sa yabang, kundi dahil sa pasasalamat. Isang gabi, matapos ang seremonya, umupo silang tatlo sa labas ng bahay. Mas maayos na ang kubo ngayon, may sementadong sahig, mas matibay na bubong. Hindi marangya. Hindi rin pilit na binago. Sapat lang. Hindi ko po akalaing aabot ako dito, sabi ni Marco. Akala ko noon ganito na lang kami. Sumagot si Lorna, hindi tayo umasa sa iba para mangarap. Pero hindi rin masamang may dumating para umalalay. Napatingin si Marco kay Alejandro. Hindi ko pa rin alam kung ano talaga tayo. Tumango si Alejandro. At okay lang yon. Hindi ko hinihingi ang pangalan. Ang hinihingi ko lang pahintulot na manatili. Tahimik si Marco. Pagkatapos, tumango rin siya. At sa sandaling iyon, walang palakpakan, walang luha, walang ingranding tagpo. Pero may kapayapaan. Isang Pasko ang muling dumating. Muli, nasa bahay ni Lorna si Alejandro. Ngunit ngayon, hindi na siya bisita. Hindi rin amo. Isa lang siyang taong may hawak na regalo, nakaupo sa sahig, nakikinig sa kwento ng batang minsang hindi niya pinili, pero ngayon ay pinipiling mahalin. At habang bumubuhos ang ulan sa labas, tahimik na naunawaan ni Alejandro na ang tunay na panlalamig na naranasan niya noong unang pagsilip niya sa bahay na iyon ay hindi takot. Kundi paggising. Hindi doon nagtapos ang lahat. Sa katunayan, doon palang tunay na nagsimulang umusad ang kwento, hindi bilang isang lihim na relasyon, kundi bilang isang dahan-dahang paghilom ng mga sugat na matagal nang iniwasang harapin. Pagkatapos ng Paskong iyon, mas naging madalas ang pagbisita ni Alejandro. Hindi na kailangan ang dahilan. Minsan may dalang prutas, minsan simpleng tinapay lang. Minsan, wala, sarili lang niya ang dala at sapat na iyon. Natutunan niyang makinig, hindi lang magsalita. Natutunan niyang ang pagiging ama ay hindi papel na basta isinusuot, kundi responsibilidad na unti-unting hinuhubog ng panahon. Si Marco, sa kabilang banda, ay nagbabago rin. Mas tumapang. Mas naging bukas. Pero may mga gabi pa ring tahimik siyang nakatitig sa kisame. Iniisip kung bakit ngayon lang dumating ang lalaking dapat sana inaroon noon pa. Hindi niya iyon sinasabi, pero ramdam ni Lorna ang bigat. Isang gabi, matapos maghapunan, biglang nagsalita si Marco. Kuya Alejandro, bakit ngayon lang po? Hindi nagulat si Alejandro. Alam niyang darating ang tanong na iyon. Matagal niyang pinaghandaan ang sagot, pero nang marinig niya mismo, parang muli siyang binuhusan ng malamig na tubig. Dahil natakot ako, tapat niyang sagot. Natakot akong harapin ang mga desisyong ginawa ko. Natakot akong makita ang bunga ng mga pagkukulang ko. Tahimik si Marco.
Hindi agad siya tumingin. Kung galit ka, dagdag ni Alejandro, may karapatan ka. Hindi kita pipilitin. Doon lang tumingala si Marco. Hindi po ako galit. Nalilito lang. Tumango si Alejandro. At okay lang yon. Lumipas ang panahon. Nagtapos si Marco ng kolehiyo sa tulong ng scholarship, hindi diretsong galing kay Alejandro, kundi sa isang foundation na lihim niyang sinuportahan. Ayaw niyang ipamukha ang pera. Ayaw niyang palitan ang dignidad ng bata. Sa graduation, lumapit si Marco kay Alejandro, hawak ang diploma. Salamat, sabi niya. Isang salita lang. Pero sapat na. Makalipas ang ilang taon, nagkasakit si Alejandro. Hindi na siya kasing lakas. Hindi na rin kasing dami ng oras ang ginugugol niya sa negosyo. At sa mga panahong iyon, mas madalas na si Marco ang bumibisita, dala ang pagkain, dala ang kwento ng trabaho, dala ang presensya. Isang hapon, habang magkasama silang nagkakape, biglang sinabi ni Alejandro, may ipapakiusap sana ako. Tungkol saan po? Tanong ni Marco. Kapag dumating ang araw na hindi na ako makakasama, huwag mong dalhin ang apelyido ko dahil sa obligasyon. Dalhin mo lang kung gusto mo. Matagal na hindi sumagot si Marco. Pagkatapos, mahina niyang sinabi, matagal ko nang gusto. Hindi dahil sa pera. Kundi dahil gusto kong kilalanin kung saan ako nanggaling. Napapikit si Alejandro. Sa unang pagkakataon, tumulo ang luha niya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kapatawarang hindi niya inakalang matatanggap niya. At habang patuloy na umiikot ang mundo, may mga araw na masaya, may mga araw na mahirap, na natili silang tatlo, hindi perpekto, hindi kumpleto sa simula, pero buo sa pagpili na manatili. Dahil minsan, ang pamilya ay hindi lang yaong kasama mo simula pa lang. Kundi yaong pinili mong balikan, panindigan at mahalin kahit huli na ang laha. Tahimik ang umaga ng sumunod na linggo. Hindi na kasing lamig ng dati ang hangin, ngunit may bigat pa rin sa bawat paghinga ni Alejandro. Nasa maliit na sala siya ng bahay ni Lorna, nakaupo sa kahoy na silya na matagal nang may bakas ng panahon. Pinagmamasdan niya ang liwanag na pumapasok sa bintana, liwanag na dati hindi niya pinapansin, dahil palagi siyang nasa likod ng tinted na salamin ng mamahaling sasakyan. Sa kusina, abala si Lorna sa pagluluto. Simple lang ang ulam, tinolang manok. Walang mamahaling sangkap pero puno ng amoy ng tahanan. Si Marco naman ay nasa labas, inaayos ang sirang gate. Pawis ang noo, marumi ang kamay, ngunit payapa ang mukha. Lumapit si Alejandro sa pintuan at pinanood ang binata. Hindi mo kailangang gawin yan, sabi niya. May tatawag na lang sana akong tao. Ngumiti si Marco, hindi tumigil sa ginagawa. Okay lang po. Kaya ko naman. Tahimik si Alejandro. Sa mga sandaling iyon, mas malinaw niyang nakita ang mga panahong nawala sa kanya, mga araw na hindi niya nakita ang paglaki ng sariling anak, mga sandaling ipinagpalit niya sa numero, kontrata, at tubo. Maya-maya, naupo si Marco sa tabi niya. Kuya Alejandro, maingat niyang simula, may gusto po akong itanong. Tungkol saan? Tanong ni Alejandro, kabado ngunit handa. Kung hindi kayo nagkasakit sa tingin niyo po ba, mananatili pa rin kayo rito? Hindi agad sumagot si Alejandro. Tumingin siya sa langit, sa kadahan-dahang huminga. Hindi ko alam, tapat niyang sagot. Pero alam kong ngayon, pinipili kong manatili. Tumango si Marco. Walang ngiti, walang luha, isang pagtanggap na unti-unting hinuhubog ng panahon. Pagdating ng tanghali, dumating ang doktor ni Alejandro. Matagal silang nag-usap sa loob ng kwarto. Paglabas ng doktor, halata sa mukha ni Lorna ang pag-aalala. Anong sabi? Tanong ni Marco. Mag-ingat daw, sagot ni Lorna. Kailangan niya ng pahinga. At oras. Sa gabing iyon, naghapunan silang tatlo sa iisang mesa. Walang ingranding usapan. Walang pangako. Pero may katahimikang puno ng kahulugan. Bago matulog, tinawag ni Alejandro si Lorna. Salamat, sabi niya diretso. Sa lahat. Umiling si Lorna. Hindi ko yan ginawa para sa inyo. Ginawa ko yan para kay Marco. Tumango si Alejandro. Alam ko. At mas lalo akong nagpapasalamat. Lumipas ang mga araw. Unti-unting naging mas mahina si Alejandro, ngunit mas malinaw ang kanyang loob. Hindi na siya nagmamadali.
Hindi na siya tumitingin sa orasan. Sa bawat umaga, hinihintay niya ang tunog ng kaldero, ang yabag ni Marco, ang simpleng buhay na dati inakala niyang maliit, pero ngayon ay napakalaki ng halaga. Isang gabi, habang umuulan, biglang nagising si Marco sa mahina, ngunit nanginginig na boses. Marco T. Mabilis siyang lumapit. Nakahawak si Alejandro sa dibdib, hirap huminga. Tinawag nila ang ambulansya. Sa gitna ng kaguluhan, hawak ni Marco ang kamay ni Alejandro. Huwag niyo po akong iiwan, bulong niya, unang pagkakataon na sinabi niya iyon. Ngumiti si Alejandro, mahina pero malinaw. Hindi na ako tumatakbo. At habang humahagupit ang ulan sa bubong, isang bagay ang malinaw. May mga pagkakataong huli na ang lahat para baguhin ang nakaraan. Pero hindi kailanman huli para piliing manatili sa kasalukuyan. Dumating ang ambulansya na may kasamang sigaw ng sirena na umalinggaw sa buong barangay. Nagising ang mga kapitbahay, may ilang sumilip sa bintana, may ilang lumabas sa ulan. Ngunit para kay Marco, tila naglaho ang mundo, ang tanging naririnig niya ay ang hingal ng lalaking hawak niya sa kamay. Sa loob ng ambulansya, nakahiga si Alejandro, nakakabit ang oxygen mask, nakaupo si Marco sa gilid, nanginginig ang tuhod, hindi dahil sa lamig kundi sa takot na hindi niya inaasahang mararamdaman. Hindi niya akalaing darating ang araw na matatakot siyang mawala ang isang taong dati estranghero lamang sa kanya. Huminga lang kayo, paulit-ulit na sabi ng paramedic. Sa likod, tahimik na umiiyak si Lorna. Hindi siya humahagulgol. Tahimik lang, ang uri ng iyak na matagal nang may dalang pagod. Pagdating sa ospital, mabilis na dinala si Alejandro sa emergency room. Naiwan sa labas sina Lorna at Marco, magkatabi sa bangkong malamig ang bakal. Walang nagsasalita. Pareho silang may iniisip pero pareho ring takot banggitin. Makalipas ang ilang oras na parang isang buong gabi, lumabas ang doktor. Stable na po, sabi niya. Pero kailangan pa rin ng mahigpit na pagbabantay. Mahina na ang puso niya. Kailangan niya ng kapayapaan. Napaupo si Marco, parang biglang nawala ang lakas sa katawan. Si Lorna naman ay napapikit at napabuntong hininga, parang may matagal na hiningang pinakawalan. Pinayagan silang makita si Alejandro kinabukasan. Pagpasok ni Marco sa kwarto, nakita niya ang lalaking minsang kinatatakutan ng buong industriya. Ngayon, payat, maputla, at halos hindi makagalaw. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, may ngiti pa rin si Alejandro. Nandito ka, mahina niyang sabi. Opo, sagot ni Marco. Hindi po ako umalis. Tumango si Alejandro, tila kontento na sa sagot na iyon. Alam mo kung noon pa lang, natuto na akong manatili, baka mas marami akong hindi nawala. Lumapit si Marco. Hindi pa po huli. Ngumiti si Alejandro, ngunit may lungkot sa mga mata. Para sa akin, siguro. Pero para sa'yo, huwag mong sayangin ang oras. Tahimik si Marco. Ramdam niyang hindi basta payo ang mga salitang iyon, parang habilin. Sa mga sumunod na araw, madalas dalawin si Alejandro ng mga taong dati palaging nasa paligid niya, mga business partner, abogado, kahit ilang kamag-anak na matagal nang hindi nagparamdam. May dala silang prutas, bulaklak, at mga salitang puno ng pagsisisi at pangamba. Ngunit kakaiba ang napansin ni Marco. Sa tuwing aalis ang mga iyon, mas bumibigat ang mukha ni Alejandro. Ngunit sa tuwing si Lorna ang nag-aayos ng kumot, o si Marco ang tahimik na nag-aabot ng tubig, mas payapa ang kanyang hininga. Isang hapon, pinatawag ni Alejandro ang kanyang abogado. Kasama roon sina Lorna at Marco. Gusto kong ayusin ang mga bagay, sabi ni Alejandro, mahina ngunit malinaw. Habang may oras pa, inilabas ng abogado ang mga dokumento. Mga papeles ng ari-arian, kumpanya, at mga pondong matagal nang nakapangalan kay Alejandro. Napatingin si Marco. Hindi ko po kailangan. Pinahinto siya ni Alejandro sa isang mahinang galaw ng kamay. Hindi ito bayad, sabi niya. Ito ay pagbabalik. Tinignan niya si Lorna. Sa loob ng maraming taon, ikaw ang nag-alaga sa akin, kahit hindi mo responsibilidad. Hindi ko man lang nakita. Pagkatapos ay tumingin siya kay Marco. At ikaw ang nagpapaalala sa akin kung sino sana ako. Tahimik ang kwarto habang pumipirma si Alejandro sa mga dokumento. Hindi en grande. Walang drama.
Isang simpleng pagpirma, ngunit puno ng kahulugan. Paglabas ng abogado, umupo si Marco sa tabi ng kama. Kuya Alejandro, mahinang sabi niya, kahit wala po iyon nandito pa rin kami. Napangiti si Alejandro. Iyon ang unang beses na may nagsabi sa akin ng ganyan at talagang ibig sabihin. Sa gabing iyon, nakatulog si Alejandro ng mahimbing. Si Lorna at Marco ay nanatili sa labas ng kwarto, magkatabi. Hindi ko inakalang ganito ang mangyayari, sabi ni Lorna, mahina. Ako rin po, sagot ni Marco. Pero parang may nabuo. Tumango si Lorna. Minsan, ang pamilya hindi pinipili sa simula. Natatagpuan. Sa loob ng kwarto, tahimik na huminga si Alejandro, may ngiti sa labi, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, walang takot sa mga mata. At dito pa rin nagpapatuloy ang kwento, dahil may mga umagang hindi pa sumisikat, at may mga katotohanang unti-unti palang haharapin. Sumunod na umaga, pumasok ang liwanag ng araw sa silid ng ospital na parang maingat, tila ayaw gambalain ang katahimikang matagal nang hindi naranasan ni Alejandro. Mabagal niyang iminulat ang mga mata. Sa gilid ng kama, nakita niya si Marco, nakatulog sa upuan, hawak pa rin ang basong may tubig. Sa kabilang banda, si Lorna, nakasandal sa dingding, bahagyang nakapikit, ngunit gising ang diwa, sanay sa pagbabantay, sanay sa paghihintay. Matagal na nakatitig si Alejandro sa kanila. Sa unang pagkakataon, hindi siya nagising sa tunog ng alarm ng negosyo, hindi sa tawag ng board meeting, hindi sa boses ng taong may hinihingi. Nagising siya sa presensya, isang bagay na noon pa man ay hindi niya binigyan ng halaga. Marco, mahina niyang tawag. Nagmulat ang binata, nagulat, agad tumayo. Gising na po kayo. Tumango si Alejandro. Salamat sa hindi pag-alis. Hindi agad sumagot si Marco. Pasko po kasi, sabi niya sa wakas. Hindi po dapat nag-iisa ang tao. Napapikit si Alejandro at sa sandaling iyon, may luha siyang pinigilang pumatak. Maya-maya, dumating ang doktor. Mas malinaw na ang kondisyon, kailangan ni Alejandro ng mahabang pahinga, bawal ang stress, bawal ang labis na pag-iisip, isang utos na tila imposible para sa isang lalaking buong buhay ay hinubog ng kontrol at bilis. Mas mabuting may kasama kayo, sabi ng doktor. Hindi lang sa ospital pati sa labas. Nagkatinginan sina Lorna at Marco. Walang nagsalita pero may napagkasunduan. Pagkalipas ng ilang araw, pinayagan na si Alejandro na lumabas ng ospital. Inakala ng marami na babalik siya sa kanyang mansyon, sa katahimikan ngunit malamig na katahimikan. Ngunit laking gulat ng lahat, lalo na ng kanyang mga tauhan, nang sabihin ni Alejandro ang desisyon. Sa bahay ni Lorna muna ako, wika niya. Gusto kong magpahinga roon. Nagulat ang sekretarya. Sir, maliit po roon. Wala pong kumpleto. May kailangan ako roon na wala rito, putol ni Alejandro. Katahimikan na may buhay. Hindi na nakipagtalo ang sinuman. Pagbalik nila sa barangay, tila ibang-iba ang tanawin. Ang parehong bahay na dati tinirhan ni Alejandro, bilang panandali ang bisita, ngayon ay tinignan niya ng may ibang mata. Ang mga dingding ay may bitak, ang sahig ay lumang kahoy, ang bubong ay may kalansing tuwing may hangin, ngunit may init. Ang mga kapitbahay ay nagulat, may ilan pang hindi makapaniwala. Iyon ba iyon, bulong ng ilan? Bilyonaryo. Mumiti lang si Alejandro, hindi na pinansin ang mga mata ng pag-usisa. Sa loob ng bahay, umupo siya sa parehong silyang kinaupuan niya noon, ngunit ngayon, hindi na siya nanginginig, sa halip, may kakaibang kapayapaan. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nagbago ang ritmo ng buhay ni Alejandro. Gumigising siya sa umaga sa tunog ng manok at walis ni Lorna sa bakuran. Kumakain siya ng simpleng lugaw, minsan tuyo, minsan itlog, at sa bawat subo, may pasasalamat. Isang umaga, nakita ni Marco na pilit tumutulong si Alejandro sa pag-igib ng tubig. Kuya Alejandro, hindi pa po kayo pwede. Ngumiti si Alejandro. Hayaan mo akong mapagod sa tamang dahilan. Tumahimik si Marco. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang lalaking hindi natatakot maging mahina. Ngunit hindi lahat ay tahimik sa labas ng maliit na bahay. Sa lungsod, kumakalat na ang balita. Ang biglaang pagkawala ni Alejandro sa eksena ng negosyo ay nagdulot ng pangamba. May mga kasosyo na nag-alala sa kanilang puhunan. May mga kamag-anak na biglang nagparamdam, may dalang regalo, may dalang ngiti, may dalang agenda.
Isang hapon, dumating ang isang itim na sasakyan sa harap ng bahay. Bumaba ang isang lalaki at isang babae, maayos ang bihis, halatang hindi sanay sa alikabok ng kalsada. Si Alejandro Fernandez ba ang nandito? Tanong ng lalaki. Lumabas si Lorna, pinunasan ang kamay sa apron. Opo. Ano po ang kailangan? Nagpakilala ang lalaki bilang pinsan ni Alejandro. May mga bagay kaming kailangang pag-usapan. Tungkol sa ari-arian. Sa negosyo. Narinig ni Alejandro ang usapan. Dahan-dahan siyang lumabas. Hindi ngayon, mariin ngunit kalmadong sabi niya. At hindi rito. Nagulat ang pinsan. Alejandro, hindi mo pwedeng. Pwede, sagot niya. At ginagawa ko. Tahimik ang paligid. Si Marco ay nakatayo sa likod, ramdam ang bigat ng sandaling iyon. Kung gusto ninyong makipag-usap, dugtong ni Alejandro, hintayin niyo akong bumalik, kung babalik man ako. Umalis ang sasakyan, iniwan ang alikabok at katahimikan. Lumapit si Lorna. Sigurado ka ba? Tumango si Alejandro. Sa unang pagkakataon. Habang lumulubog ang araw, naupo silang tatlo sa labas ng bahay. Walang usapan tungkol sa pera, sa negosyo o sa nakaraan. Tanging ang tunog ng mga bata sa kalsada at ang amoy ng nilulutong hapunan. At sa sandaling iyon, malinaw kay Alejandro, hindi pa tapos ang kanyang pagbabagong pinasimulan ng Paskong iyon. Dumating ang gabi na tahimik ngunit mabigat sa pakiramdam, parang alam ng mundo na may magtatapos na yugto sa buhay ni Alejandro. Habang kumakain sila ng simpleng hapunan, kanin, gulay at kaunting isda, walang nagsasalita. Ngunit hindi iyon katahimikang puno ng lungkot. Ito'y katahimikang puno ng pag-unawa. Pagkatapos kumain, tumayo si Alejandro at humarap kina Lorna at Marco. Kita sa kanyang mga mata ang desisyong matagal ng hinubog ng mga araw na kasama sila. Lorna. Marco, mahinahon niyang simula, ang Paskong ito ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng tunay na tahanan. Hindi dahil sa laki ng bahay, kundi dahil sa mga taong nandoon. Napayuko si Lorna, pilit pinipigilan ang emosyon. Si Marco na may nakikinig, parang ayaw palampasin ang kahit isang salita. Babalik ako sa lungsod, dugtong ni Alejandro, pero hindi bilang dating Alejandro. Hindi na ako babalik para lang magpayaman pa. Babalik ako para itama ang mga pagkukulang ko. Kinabukasan, umalis si Alejandro sakay ng parehong sasakyang dumating noon. Ngunit ngayon, iba na ang kanyang dala, hindi yabang, kundi pagpapakumbaba, hindi lamig, kundi malasakit. Pagkaraan ng ilang buwan, may mga balitang kumalat. Isinara ni Alejandro ang ilang negosyo na mapanlamang. Nagtayo siya ng mga scholarship para sa mahihirap. Nagpagawa ng mga pabahay. At sa bawat hakbang, laging kasama sa kanyang isip ang maliit na bahay sa barangay at ang pamilyang nagpaalala sa kanya kung ano ang tunay na halaga ng buhay. Isang araw ng Pasko, muling may kumatok sa bahay ni Lorna. Pagbukas niya ng pinto, nandoon si Alejandro, ngumiti, walang bodyguard, may dalang simpleng regalo. Pwede po bang makipasko ulit, tanong niya. Napangiti si Lorna at si Marco ay tumakbo papalapit. Sa loob ng maliit na bahay, muling nagliwanag ang Pasko, hindi dahil sa dekorasyon, kundi dahil sa pusong natutong magmahal. At doon nagtapos ang kwento ng isang bilyonaryong nanlamig sa harap ng katotohanan at muling nabuhay dahil sa kabutihang hindi niya inaasahan. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-share upang mas marami pang kwento ang maabot at mas maraming puso ang maantig.